once again po, good morning po sa ating lahat at higit po sa ating pong Diyos na buhay at maging po sa mga nanonood po sa ating live stream. So, ngayon po ay tunay po na ginawa po ng Diyos para po siya ay papurihan at sambahin, hindi po ba? Amen. So kaya po ngayong umagang ito, ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri sa ating Diyos na buhay. Kasi po, siya din po yung nagbigay ng the best sa ating lahat. Amen. So ngayon po, kung meron po kayong mga katabing mother, pakibati nyo naman po ng Happy Mother's Day. Even po sa mga nasa live stream natin. Amen. Tunay po na yung mga mother po natin, sila po yung mga nagsakripisyo. At tunay po na they are our prayer warriors, di po ba? So nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang verse po dito po sa Psalms 32 verse 8. Sabi po dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tunay po, no, na basta po tayo ay magpasakop sa ating pong Panginoon, lagi po nabibigyan niya po tayo ng tamang direksyon. Amen. So, in every way we go, nandoon po yung pagkilos, yung paggabay at pag-iingat po sa atin ng Diyos na buhay. Kaya ngayong umaga pong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Pangungunahan po tayo ni Ma'am Carol para po sa opening prayer at ng worship team. So Jesus, hallelujah. Yes, so Lord, ngayong araw po na to, ni-honor lamang po namin kayo, Jesus. We welcome you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo na naman po kami, Panginoon, ng panibagong linggo upang kayo'y mapapurihan at mapasalamatan. Tunay nga, O Diyos, na ang alay lamang po ng aming mga puso ay walang hanggang pasasalamat sa iyo. Yes, so Lord, hallelujah. We worship you, Lord. Yes, so Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Yes, Lord Jesus. Ating pumuwitan ang Panginoon. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo.
pag-ibig mo, oh Jesus. Yes, dakila ka, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasambat ni Luluwalhati. Tunay na kaibuti mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at may araw na linggo na kami kung saan ay makakapagpahinga sa iyong presensya. Salamat, patunay sa umagang ito, patuloy ka namin pinasasalamatan at tinipin mo na naman ang buhay ng bawat isa. Lord, lagi-lagi inamin namin na hindi kami nakakasunod sa iyong panuntunan. Pero ikaw ay Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagkalinga. Kaya salamat kung may mga naisip kami, nasabi, nagawa, na hindi ka lugod-lugod sa iyong dakilang harapan, hinihingi po namin ito ng patawad. Lord, salamat at malaya na kaming makatutulog sa trono ng iyong biyaya at pagpapala dyan sa langit na bayan. Dalangin po namin sa lahat ng itatayo mo sa umagang ito, sa opening prayer, sa worship leader, sa mga tutugtog, sa offertory prayer, sa closing prayer, at lalo-lalo na sa maghahatid ng iyong mensahe, Panginoon. Langisan mo ang labi ng buhay ng bawat isa at Lord, yung mga pinapasabi mo lamang ang masabi ng buhay ng bawat isa. At ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang mataas, sapagkat sabi mo sa iyong mga salita, kapag nataas ang iyong pangalan, maraming kaluluwa ang idadalin mo sa aming mga pananambahan, Panginoon. Salamat at gagamitin mo kami para mag-ebanghelyo, Panginoon. Salamat po at tunay na pagpapalain mo ang buhay ng bawat isa. Kami naman na makikinig ng iyong mga salita, bigyan mo din naman ng mapagpatunong puso. Salamat po at lalabas kami sa lugar ito. Bitbit ang biyaya at pagkapala na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Isang masaya at pinagpalang linggo po sa buhay ng bawat mga anak ng Diyos. Maaari po ba natin itian o kaya naman kamayan ang ating mga katabi at sabihin na pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah. Tunay nga pong pinagpala tayo ng Panginoon. Ngayon po, bigay po natin yung pinaka-the best na papuri at pasasalamat para sa Panginoon. Hallelujah. Jesus. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh.
Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ang sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa kalat niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh,
Tunay nga, Lord, na sa bawat paggising namin, Panginoon, ito'y napakalaking biyaya na po na nagmumula sa iyo. Kaya ang buhay namin, Panginoon, ay iaalay lamang po namin sa inyo. Yes, so Jesus, ikaw ang buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Yes, so Jesus, Holy Spirit. Oh, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Yes, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, salamat sa iyo lamang. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa
sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Ikaw lamang, Jesus, wala kang katulad.
Yes, oh God, lagi po kami nagpapakumbaba at sa inyo lamang pong habag at grasya kami umaasa. Hawak po namin ang faith, hawak namin ang vision, hawak po namin ang authority, ang dominion, at hawak namin ang mga pangarap namin sa pamilya, sa ministry, sa bansang Pilipinas. O Diyos, we are intercessor, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa tinapos sa trabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami naging anak mo at nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. Salamat sa banal na dugo. We are washed by the blood of Jesus. We are saved. We are healed. We are free. At nagdideklara kami, bless niyo ang bawat isa ng mga naririto, mga nasa live stream, yung pong mga nasa ibang bansa, lahat ng nanonood ngayon pong umaga, pagpalain nyo, lalong-lalo na po ang mga ina ng tahanan. I-bless nyo sila. Salamat sa kanilang buhay, pinagpala nyo sila sapagkat niragaluhan nyo sila ng pamilya. Lord, thank you po. Samahan nyo kami. Thank you po sa Holy Spirit, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Salamat o Diyos. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po. Amen. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Palakpakan po natin ang Diyos sa mga nanay. At yung po mga nasa live stream, nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas, lahat ng ating mga followers, viewers ng mga inanantahanan, pagpalain po kayo ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 49 verse 15, malilimutan ba ng isang ina yung sanggol na iniluwal sa kanyang sinapupunan? Kung meron mang inang nakakalimot, ang Diyos ay hindi makakalimot sa atin. No? Kaya po yung isang ina ay karugtong ng pusod ng isang ina ang sanggol. No? Kaya alam po ng isang ina ang nararamdaman ng kanyang anak. Amen? Sapagkat konektado yon sa kanyang pusod. No? Kaya pinagpala po ang mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyo po lahat, sa Pilipinas, sa ibang bansa. At salamat po sa patuloy niyo pong pag-share sa gawain, yung mga followers natin, viewers, at tuloy-tuloy po na naipapahayag natin ng buong liwanag ang salita po ng Diyos. Ano po? So ngayon po umaga, ang ating pong pag-aaralan ay, sabi po dito, listening to God produces. Ano ho? Ano ba sa Tagalog yan? Yung pakikinig sa Diyos ay may ibinubunga, may idinudulot na magandang bagay sa buhay natin. Ano po? Sa buhay ng tao, hindi sapat ang maraming alam lamang. Ang pinakamahalagang bagay pa rin ay ang marunong tayong makinig sa Diyos. Hindi po lingid sa inyo, pansinin niyo po. Halos lahat naman sa atin, may mga Facebook, social media, nanonood tayo ng TV. Pansinin niyo po sa ating bansa. Sa ating bansa na lang. Tingnan niyo po, hindi naman lahat, ano ho, pero maraming abogado at titulado. Nakikita natin ha, mga talagang titulado sila, nag-aral. Pero bakit minsan sanga-sanga ang problema? Ang tanong, bakit? Ang sagot, wala po silang naririnig sa Diyos. Amen? Hindi naman po lahat. Meron ding mga abogado na nakakarinig sa Diyos. Kaya sa buhay po ng tao, napakahalaga ng pakikinig sa Diyos. Sa mundo pong ating ginagalawan, ay may tinig tayong maririnig. Ano ho? Tinig ng tao. Tinig ng demonyo. At syempre, tinig ng Diyos. Tatlo yung marinig natin. Ho. Tinig ng tao,
tinig ng demonyo, tinig ng Diyos. So, praise God. Yan. Noong pa mang unang nilikha ang tao, noong pa man, ano po, noong pa man na nilikha po yung tao, praise God. Noong nilikha po ang tao, di ba ang kaunanahang tao ay si Adat Eva? Ano po ang una nilang narinig na tinig? Tinig ng Diyos. Maliwanag po ang instruction ng Diyos na ibinigay ang pamamahala sa tao. Ano ho? Kayo ang magpapangalan ng mga hayop, kayo mamamahala dyan sa lahat ang nilikha ko. Pagkatapos ang tinig ng Diyos, anong tinig ang narinig ni Adat ni Eva? Tinig ni Satanas. Amen? At yun yung tinig na yon ang nagdulot ng kasalanan ng sangkatauhan. Doon bumagsak ang tao. Doon sa pangalawang tinig nilang narinig. Amen? Bumagsak ang tao sa kasalanan dahil doon sa ating ninuno. Dahil sa tinig po ni Satanas. At tayo po ang nagsuffer. Tayo yung nagdusa. Hello. Pero salamat, meron pong Diyos na mabuti. Sabi mo sa katabi, may Diyos na mabuti. Nakita niya na ang tao mapapapunta sa impyerno. Kaya ang ginawa po niya, sinugo niya ang kanyang anak na sa Jesus. Upang yung maling tinig na narinig ng ating ninuno ay linisin, hugasan, tubusin sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay. Yun ang naging pag-asa ng sangkatauhan. Amen? Na kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, magiging anak tayo ng Diyos. At marinig natin ang tinig ng ating Diyos amang nasa langit. Amen? So, maliwanag po. At yun ang naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay nagkaroon po ng kaligtasan. Ito po ay dahil sa biyaya at grasya po ng Diyos. So, makita natin na napakahalaga ng pakikinig. Sabihin mo sa iyong katabi, napakahalaga ng pakikinig. Ano po? Yan. Glory to God na kasama po natin si Kuya Hill at Ate Gemma. Ano, kasi pagka nasa San Ildefonso sila, doon po sila nadalo sa Kasarian, no, sa JLBCI. So ngayon, dako po tayo doon sa teksto natin. Ito po yung tinig na dapat ay marinig ng tao. Sabi po rito sa John 10:27, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ano po? Ang nagsasalita po dito, walang iba kundi Panginoong Hesus. Ito yung pangunahing pangangailangan ng tao. Kaya nga ang title natin, Listening to God Produces. Ano ba ang magagawa nito sa ating buhay? Number 1 po. Ang magagawa nito sa ating buhay, power to change. Ano ho? Kapag ka ang tao nakarinig ng tinig ng Diyos, ito po yung kapangyarihang mabago ang buhay ng tao. Alam niyo po sa Old Testament, doon kung magsalita ang Diyos talaga, specific. Ano ho, narinig nila talaga yung tinig ng Diyos. Kaya lamang pili. Ano ho, ang kinakausap po ng Diyos sa Old Testament, mga pili lang. Halimbawa, propeta, yan. Sila ang kinakausap ng Diyos. Halimbawa, hari, yan. Ano ho, priest, hindi lahat. Hindi lahat ng tao kinakausap.
Pili lang. Ang maganda po sa New Covenant, nung natapos ni Jesus yung kanyang trabaho, nanaog siya dito sa lupa, at sa kanyang muling pagkabuhay, pag tayo nanalig sa kanya na siya ay ang tagapagligtas natin, siya lamang ang daan ng katotohanan buhay patungo sa Ama, at tayo naging anak niya, lahat tayo po ay nakaririnig. Pantay-pantay na yan. Lahat tayo makakarinig na sa Diyos. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, makakarinig ka na sa Diyos. So mahalaga po na maunawaan natin yung kahalagahan ng pakikinig. Ano ho? Dito po sa Gawa, chapter 9, verse 46. Ito po ay kasaysayan ni Apostol Pablo. At si Apostol Pablo, ang pangalan niya dati ay Saulo. Ito pong si Apostol Pablo, nung hindi pa niya na-encounter ang Diyos, wala pa siyang relasyon sa Diyos, siya po ay ipinapapatay niya ang mga Kristiyano. Tago-usig siya ng mga Kristiyano. Yung mga nangangaral ng kaligtasan tungkol kay Jesus, inuusig niya yon. At siya po ay ma-impluensyang tao. Meron po siyang sulat doon sa mga punong pare, mga punong Hudyo, doon sa hukuman ng Israel. Lisensyado siya para ibilanggo yung mga nangangaral ng salita ng Diyos at ipinapapatay niya. At pagka kayo po ay bumaba sa Acts chapter 8, si Pablo sangkot sa pagpatay kay Esteban. Ano ho? Kung maalala niyo po yung istorya ni Esteban, siya po ay isang lingkod ng Diyos na sumusunod, sangkot doon sa pagpatay si Pablo. So, ganun kasama si Pablo. Amen? Pero, isang araw, ito si Apostol Pablo, papuntang Damasco, para usigin ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Para ibilanggo, patayin. Pero ito po ang nangyari sa kanya. Meron po siyang, habang siya po sakay doon sa hayop, na kanyang sinasakayan, biglang may ilaw na sumalubong sa kanya, at siya po ay nasubasob at natumba. Ano ho? Pag binasa niyo po yung Acts chapter 9, verse 4 to 6, ang sabi po rito, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Grabe yung tinig na yun. Ano ho? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Kaya alam niyo po, kayo po'y Kristiyano na convert, nakakilala kayo kay Jesus, tinanggap nyo ang Panginoon, may relasyon ko na kay Kristo. Alam niyo po, makakaranas tayong usigin. Sabi mo siyang katabi, maranasan na ikaw ay usigin. Bakit? Eh, hindi ka nakagaya nung dati na-encounter mo na sa Diyos. Kung dati, maglalasing ka. Eh, ngayon, hindi ka na naglalasing. Amen? So, magagalit sa iyo ang mga barkada mo. Ikaw ay uusigin nila. At yan po'y naranasan ko. Yung mga tao na hindi nakakalampas sa akin ng salita, nung magkaroon ako ng relasyon kay Kristo, ay walang pakundangan silang magsalita. Kasi alam nila, hindi tayo lalaban. Bakit? Na-encounter na natin ang Diyos. Binago na tayo ng Diyos. At yan po, ganyan po nangyari kay Apostol Pablo. Kaya pala pagka inuusig tayo, hindi tayong inuusig, kundi si Jesus. Kaya ang sabi dito, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Kaya huwag kang papatol. Sabi mo sa katabi, huwag kang papatol. Hayaan mo ang Diyos. Amen? Hello? Amen? Hindi po kami sabi, ang Biblia. Ang sabi po rito, tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ano ho?
So, nakarinig. Sabihin mo sa katabi, nakarinig. Maliwanag ha? Nakarinig. Dito po nabago si Pablo. Doon sa tinig niyang narinig. Amen? Tinig po ni Jesus eh. Sino po kayo? Ako si Jesus na inuusig mo. So, maliwanag tinig ni Jesus. Hindi po tinig ng demonyo. Hindi po tinig ng tao. Tinig mismo ni Jesus. Yun ang nagbago ng kanyang buhay. Alam niyo po ba, hindi siya nakakita. 3 days. Nung tinamaan siya ng sinag ng ilaw, 3 araw siyang nabulag. Hindi siya makakita. 3 araw din siyang hindi kumakain. Fasting siya. Sabihin mo siya ang katabi, fasting. Talaga pong sinaid ng Diyos yung lakas niya. Kaya minsan sasairin ng Diyos yung ating lakas eh. Minsan sasairin ng Diyos yung ating mga pinagmamalaki eh. Para dumepende tayo kay Jesus. Amen? Hello? Kasi hanggat tayo may lakas, yun ang ating gagawing para hindi tayo, yun yung parang ating ipagmamalaki eh. Yung ating kakayanan eh, yung ating lakas eh. Pero, isang idlap. Kasi may purpose ang Diyos kay Pablo. Nawalan lahat ang meron siya. Nawala yung lakas niya, hindi siya makakita eh. Tuusin nyo, ikaw na malakas, biglang hindi ka makakakita. Amen? Pero may purpose ang Diyos. Kinausap ng Diyos yung isang lingkod ng Diyos na ang pangalan ay Ananias. At ito pong si Ananias ay isang lingkod ng Diyos na nagsa-cell group, nagagawain, nangangaral ng salita ng Diyos, nag-iibanghelyo. Sabi po ng Diyos kay Ananias, puntahan mo si Pablo sapagkat ako'y may magandang plano sa kanyang buhay. Patungan mo siya ng kamay nang siya'y mapuspos ng banal na espiritu, nang siya'y muling makakita at meron siyang assignment. May mission ako ipapagawa sa kanya. Ang sabi po ni Ananias, Lord, balita ko ang tao ngayon, mamamatay tao yan. Balita ko na marami nang inusig yan. Huwag na lang po, Panginoon, sabi po ni Ananias. Pero sabi ng Diyos, ako ang nagsusugo sa iyo. Puntahan mo siya. Siyempre, Diyos ang nagsusugo eh. Wala po nagawa si Ananias, kundi pumunta po kay Pablo. At sabi po niya kay Pablo, pinapunta ko dito ng Diyos dahil may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Pinag-pray po ni Pablo, napuspos ng banal na espiritu, nakakita na siya. At yung iba na po yon. Nung siya'y makakita, hindi na yung dati niyang buhay. Ang tawag doon, encounter. Amen? Amen? Yung dati kang pasaway, at dati kang problema ng lipunan, biglang nagbago. Amen? So, kaya, number 1, kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, power to change. Tignan niyo po yung mga kalalakihan dito. Yan. Yan, si Kuya Ning na lang, di ba, nung araw. Yan, si Kuya Ning. De la Cruz. Ay, nung araw po. Di ba, alam ng taga-Pangklara ang buhay niya. Amen? Pero, tinawag siya ng Diyos. Ngayon, walang natira sa kanya kundi Diyos. Amen? Sabi niya nga sa akin, nanalo daw siya ng konsehal noon, hindi man siya nangampanya. Kasi nung araw, marami siyang pinapakain. 20 raw yung pinapakain niyang taong labas. Amen? Hello? Kaya may pagbabago eh. Sabi mo siyang katabi, may pagbabago. Kung hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa sarili natin,
sa ating lakas, kundi ang Diyos ang magbabago sa ating buhay. Amen? So, paano nagsisimula ang pagbabago? Number 1. Yan. Anak. Paano nagsisimula ang pagbabago? Number 1. Pakikinig. Sabihin mo sa iyong katabi, pakikinig. Sabi po doon sa Roma 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pananampalataya naman, bunga ng pangangaral. Amen? Hello? Hindi kayo babalik dito, hindi kayo pupunta rito kung wala kayo narinig. Kung wala po nangaral sa inyo. Na may Jesus na tagapagligtas. Amen? Ang mga barangay tanod na naririto, hindi sila babalik kung wala nga pong nangaral sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, nagsisimula ang pagbabago, una, pakikinig. Pagkatapos ng pakikinig, mananampalataya siya. At siyempre, pag nanampalataya siya, magkakaroon siya ng totoong pagsisisi. Amen? Hello? Kasi po, nung araw, hindi tayo nagsisisi eh. Akala natin lahat ng ginagawa natin, tama eh. Pero nung may nangaral ng salita ng Diyos, narinig namin ang Roma 3:10-23 na wala palang taong matuwid kahit isa. Wala palang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Naintindihan natin yon na meron tayong minanang kasalanan do sa maling pakikinig ng ating ninunong si Adad si Eva. Amen? Dumalo yung kasalanan ngayon, pero salamat, merong Jesus na nanaog sa lupa, na nag-restore ng naputol na relasyon ng tao sa Diyos. Ang kailangan lang gagawin ng tao, magkaroon ng totoong pagsisisi. Amen? Pag binasa niyo yung Gawa 2:38, sabi doon, magsisi kayo at magpabautismo at patatawarin kayo ng Diyos. Amen? Kaya po, nagsisimula ang pagbabago sa pakikinig, pananampalataya, pagsisisi. Siyempre, pinakamahalaga, tatanggapin natin sa Jesus. Lord, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Mahabag po kayo sa akin. Salamat sa tinapos na trabaho mo sa krus. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Hari na aking buhay. Pag ginawa mo yon, para kang si Pablo, ma-encounter mo si Jesus. At kapag tinanggap mo si Jesus, ang sabi sa John 1:12, binibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Kaya kapag naging anak ka ng Diyos, direkta na yung panalangin mo. Anak ka eh. Wala ka ng padrino. Wala ka ng kung sino-sino pang dinadaanan mong kinakausap. Ama sa pangalan ni Jesus. Amen? Doon po nagsisimula ang pagbabago. Pakikinig, pananampalataya, pagsisisi, pagtanggap kay Jesus, at doon yung pagbabago. Sabi po ni Pablo, na siya po ang sumulat nito, sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen? Kita niyo po, tayo po'y nagpapasalamat. Amen? Dito po dati, marami po mahawak ng baril. Amen? Amen? Pero Bible na ngayon ang hinahawakan. Amen? Dati humahawak na M16, ngayon John 3:16 na. Amen? Kasi nga po, may pagbabago. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. So, yun po yung una. Ang nagagawa ng pakikinig sa tinig ng Diyos, power to change. May kapangyarihang baguhin tayo. Pangalawa po, 3:7. Pangalawa po, peace protector. Ibig sabihin, napoprotektahan ng kapayapaan, napoprotektahan ang kapayapaan sa ating puso. Amen? Ito po yung kapayapaan na hindi po nababayaran ng salapi.
Kasi meron tao na payapa lang pag kumakain ng masarap, nasa malayo kang lugar, wala kang iniisip. Pero ang totoong kapayapaan, ayun, nakakatulog ka sa gabi. Amen? Amen? Wala kang inaalala. Amen? Hello? Sabi po rito sa Kawikaan, chapter 1, verse 33. Sabi po rito, ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. 3. Sabi mo sa katabi, 3 agad. Benepisyo ng pakikinig sa Diyos, ayon doon sa Kawikaan 1:33, nananahan kang tiwasay. Amen? Kasama mo, asawa mo, pamilya mo, payapa ka. Amen? Hello? Kasi ang armas mo, yung narinig mo sa Diyos. Kaya napakahalaga ng devotion. Umaga pa lang, may word kang natatanggap. Kasi pag wala tayong word, guguluhin yung ating isip, utak. Kasi magbukas ka lang ng Facebook, marami ka ng negatibong salita na maririnig. Hello? Marami ka ng maririnig na tinig. Tatanggalin yung kapayapaan sa puso mo. Hindi mo nararamdaman, mamaya emotion ka na, minsan galit ka na rin. Amen? Kasi nga, yun ang mundo. Pero tayo po ay mabubuhay ng payapa dahil iba po yung kapayapaang galing sa Diyos. At sabi doon, wala kang katatakutan. Alam niyo po yung, pansinin niyo, dito, sa Pilipinas na lang, bilyon na limpak-limpak ng pera. Pero takot sila. Sabi dito sa pangatlo, takot. Amen? Hindi po makaharap sa katotohanan. Amen? Salaan naman pag may tinatago ka, takot ka. Di ba? Kung wala ka itinatago, wala kang dapat ikatakot. Amen? Kung malinis ang puso mo't kaisipan, anong katatakutan mo? Kaya naman ang tao natatakot, minsan may tinatago. Napapanood natin sa TV yan. Hello? Pero ang totoong matapang, amen? Hindi po yung marami kang bodyguard. Hindi yung naka-M16 ka, naka-M14. Ang totoong matapang ay yung handa kang humarap sa katotohanan. Malinis ang iyong puso, isipan. Amen? Yun ang walang kinatatakutan. Hello? Gusto niyo po ba mapawi ang takot? Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Isa lang ang sekreto. Malinis sa puso. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po si Pablo, may tinuro siya para maprotektahan natin ang kapayapaan. Sabi niya po rito sa Philippians 4:6-7, sabi niya po rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Si Pablo pa rin po ang sumulat nito, yung dating mamamatay tao, dating taga-usig ng Kristiyano, na pinapayuhan tayo na huwag tayo mabalisa. Tanungin niyo ako, nung sinulat niya ito, nasaan siya? Tanungin niyo po ako kung nasaan siya. Nasa bilangguan po siya. Ito pong aklat ng Pilipos ay sinulat niya, nakakulong siya. At siya po'y nakulong, hindi dahil siya ay gumawa ng masama. Nakulong na siya sa panahong ito dahil nangangaral siya tungkol kay Kristo. Amen. Mababasa niyo po yan sa Philippians 1:13-14 na siya po ay nasa bilangguan. At grabe,
Si Pablo po ay nagpapayo na para mapanatili ang kapayapaan, kailangan daw tayo manalangin ng may pasasalamat para wag magulong ating isip, wag magulong ating utak, wag tayong mag-alala, wag tayong mabalisa. Sabi niya, manalangin kayo ng may pasasalamat at ang kapayapaan ni Kristo ang maghahari sa inyong puso. Tuusin nyo, nasa kulungan siya. Ay, alam naman nyo po pagka nasa kulungan, di ba sa kulungan, malimit po dyan yung riot. Kasi puro aburido yan. Ang iniisip nila, mga mahal nila sa buhay na nasa labas. Lahat may pagdududa sila. Yung mga walang relasyon kay Kristo. Kasi po, nung ako po yung nag-aaral pa ako ng CBI, yung practicum namin sa bilangguan. Yung nag-aaral pa ako sa Calvary Bible Institute, dyan sa Rafael, doon kami dinala sa San Fernando, Pampanga, doon sa bilangguan. Yun ang pinaka-practicum namin. Amen? Doon kami sinabak para mangaral. So, halos lahat po na nakausap po doong nakabilanggo, isa lang ang gusto nila, ipag-pray sila na makalaya. Sinasabi nila, nabigla lang naman ako, kaya nasaks ako. Nagdilim lang ang aking paningin. Hindi ko naman intention na patayin. Kaya lang, na-emotion ako. Kaya nasaks ako. Mga ganun ang narinig ko eh. Kaya kawawa, yung dami po, parang isang barangay sila eh. Amen? Na nasa bilangguan. Wala silang kapayapaan. Pero si Pablo, grabe, ang dami niyang nasulat nung siya nasa kulungan. Ini-encourage niya tayo. Tuusin niyo, nasa kulungan siya, ang pinapalakas niya yung nasa labas. Sabi niya, manalangin kayo at magpasalamat. At ang kapayapaan ni Kristo maghahari sa kanyang puso. Kaya nga po, napakahalaga pagka may problema tayong malaking problema, wala na ma-exempted dyan, lumuhod ka agad. Amen. Hanapin mo agad ang Diyos. Siya muna ang unahin mo. Doon ka magsumbong at ang kapayapaan ni Kristo maghahari sa ating puso. Amen? Praise God, palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo na tayo. Ano po yung una? Na ibubunga ng pakikinig sa tinig ng Diyos. Power to change. May kapangyarihan na magbago sa buhay natin. Pangalawa po, peace protector. Kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, na may maintain natin, nababantayan natin ang ating puso, naiingatan natin ang kapayapaan. Kahit may problema, pagsubok, payapa ka pa rin. Kasi alam mo, mga problema at pagsubok na yan, dadaan lang yan. Amen? Malalampasan din yan. Amen? May kapayapaan ka pa rin. Kagaya ni Pablo, kahit nakakulong, alam niya, isang araw, lalabas siya doon. Pangatlo, yung pong pangatlo, provision. Siyempre, yung ginagawa mo, ipinapagawa ng Diyos. Siyempre, may provision. Kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, halimbawa, may iniutos sa atin ng Diyos, ginawa natin, hindi ko pababayaan ng Diyos. Amen? So, dahil ngayon ay mga araw po ng mga nanay. Amen? Minensyon ko po ito sa Old Testament. Kilala niyo po ba si Ruth? Amen? Alam niyo po, ang tinig ng Diyos, hindi lamang yung salita ng Diyos. Isa rin po sa tinig po ng Diyos na ginagamit ay yung voice of godly people. Ano ho? How can we get provision from God? Voice of godly people. Gagamit din siya ng tao. Amen? Maraming paraan po ang Diyos magsalita ano ho? Para malaman natin ang kalooban ng Diyos, yung salita ng Diyos, ito po ay tinig ng Diyos. Ito po narinig nyo ngayon. Pero, yung voice
of godly people, tinig din ng Diyos yun. Tingnan niyo po, si Ruth. Alam naman natin ang background ni Ruth. Pagka binasa niyo po yung chapter 1, chapter 2, ulila siya. Nagdurusa siya kasi namatay asawa niya. Namatay ang bianan niyang lalaki. At sobra pong nagdurusa sila. Ngayon, yung kanyang biyanang babae na si Noemi ay umuwi na. Sabi niya, Ruth, umuwi ka na lang sa inyo. Kayo ni Oprah. Pero sabi ni Ruth, hindi po ako hihiwalay sa inyo. Saan man kayo pumunta. Kung saan kayo pumunta, doon din ako pupunta. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay. Ganun po si Ruth. Amen? Pero alam niyo po, dahil itong si Noemi, godly people to kasi taga-Israel po ito. Amen? Ito po yung panahon na ang trabaho po ni Ruth, namamagpag lang. Alam niyo po yung namamagpag. Yung tagasimot lang ng palay na nalalaglag. Amen? Nahuhulog. Meron pong isang napakayaman doon na ang pangalay Boaz. Kanya po yung asyenda. So, siya ay napakahirap. Pero dahil ito po si Ruth, ay tapat sa biyanan niya. Siyempre, tapat sa Diyos. Pinayuhan siya ng biyanan niya. Amen? Ang payo sa kanya ng biyanan niya, sabi niya kay Ruth, maligo ka. Sabi niya, maligo ka. Magpabango ka. Magsuot ka ng pinakamagandang damit. Pumunta ka sa giikan. Amen? Ito po yung babasahin ko sa inyo. Sa Ruth 3, chapter 3, verse 5 to 6, sumagot si Ruth, gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Tandaan niyo po, ang tinig ng Diyos ay hindi lamang salita ng Diyos, kundi voice of godly people. Si Noemi, godly people siya. Maganda ang payo niya kay Ruth. To make the long story short, yung may-ari ng lupain ng malaking asyenda na pinamamagpagan ni Ruth, napangasawa niya. Ang pangalan po ay Boaz. Hello. At yun po yung doon sila nagkaroon ng breakthrough. Lahat ng mga pagkakautang nila, yun po ang nagbayad, si Boaz. Amen? Lahat ng pagdurusa. Ganun po, ang Diyos may provision. Marahil may nawala sa ating bagay, ibabalik ng Diyos yan. Huwag ka lang susuko. Ibabalik po ng Diyos yan. Yung lahat ng ninakaw ng dyablo, kapag ka tayo'y naging tapat sa Diyos, may provision, ibabalik niya yan. Amen? Hello? At alam niyo po ba, pinagpala po si Ruth. Alam niyo po, kung makikita niyo po yung background nito, naging anak ni Ruth at ni Boaz si Obed. Naging anak naman po ni Obed si JC. Naging anak naman po ni JC si David. At mula po sa angka ni David, doon po galing ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, lola pala ni Jesus si Ruth. Amen? Hello? Mababasa niyo po yan sa Mateo chapter 1, verse 5 to 6. Sa kanyang angkan, nanggaling yung makahari. Amen? Kaya po, may provision. Ano ho? Yun na naman how can we get provision from God? Voice of godly people. Hindi mo alam yung may taong gagamitin. Tinig din ng Diyos yun. Amen? Ilan po dito ang pinagpalanan ng Diyos nung sumunod? Amen? Nung sinuko ang buhay sa Diyos. Siyempre,
Voice of the Word of God. Ang sabi po ni Paul sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Alam niyo po, ang mensahe dito, marahil ngayon nagtitiis ka. Nanay ka, tatay ka, o kabataan. Marahil nasa season of testing ka, kagaya po ni Ruth. Marahil nasa season ka ng pagdurusa, pagdadalamhati. Nasa season ka ng pagtitiis. Basta tapat ka lang. Huwag kang susuko. Isang araw, darating yung Boaz. Ang Boaz, ito po ay sa spiritual, sumisimbolo po yan sa Panginoong Jesus. Amen? Tayo po na dati po ay nagdurusa. Amen? Nagtitiis. Sapagkat tayo po ay biktima ng maling tinig na narinig ng ating ninunong si Adad si Eva. Amen? Ngayon, dumating si Jesus para i-restore at maging maliwanag sa atin, yung tinig na dapat natin pakinggan. At lahat na nawala sa atin, ibabalik yan. Amen? 3 bagay na pag-aralan natin ngayong umaga. Ano ang naipoproduce ng tinig ng Diyos? Power to change. Kapag ka po narinig natin ang instruction ng Diyos araw-araw, mababago po ang buhay natin. Amen? Pangalawa po, mapoprotektahan natin ang kapayapaan sa puso natin. Maingay ang mundo. Amen? Lahat ng tao expert, marurunong. Pero, hindi sapat ang maraming alam. Mas mahalaga pa rin narinig natin ang tinig ng Diyos. Pangatlo, may provision po ang Diyos. Totoo po yung Mateo 6:33. Unahin mo lang siya. Unahin mo ang kanyang kaharian, katwiran, lahat ng bagay ay idaragdag po sa atin. Tayo po ay tumayo. So ito po yung 3 natin na pag-aralan. Listening to God produces, number 1, power to change, peace protector, provision. Sigurado po yan na maranasan po natin. Sambahin po natin ang Diyos ngayon pong umaga. Lord, kami po yung nagpapakumbaba at patuloy po na Ikaw po, Jesus, ay sapat sa aming mga buhay. Sumamba muna tayo sa umagang ito. Lord, thank you po. Kami po yung nagpapakumbaba sa umaga pong ito. Hindi namin kaya kung wala po kayo. Tulad po ni Pablo. Mula po sa ating puso, awitan natin ang Panginoong Jesus. Gawin po natin itong panalangin. Kumonect tayo sa Kanya. Pag nadampian po tayo ng presensya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nababago po ang pananaw natin sa buhay. Nawawala po ang pag-aalala, pangamba, takot sa ating buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw. Lahat ng nawala sa'yo, ibabalik ng Diyos yan. Tandaan mo yan. Ngayong narinig mo ang tinig ng Diyos. Oh, Jesus, Ikaw lang. Papadala ang Diyos ng mga destiny helper.
Hindi mo alam yan. Ang Diyos ang gagalaw. Magpapadala siya ng bawas. Maging matapat ka lang sa Diyos. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw lamang. Sambahin natin ang Diyos. Sa iyo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa iyo. Ikaw ay tapat, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Sa iyo lamang. Ang tinig ni Jesus ay may kapangyarihang magbago. Ang tinig ng Panginoon Jesus ang magpoprotekta ng kapayapaan sa ating puso. Ang tinig ni Jesus ang magiging daan para idagdag ang lahat ng ating kailangan. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lang. Sambahin natin si Jesus. Sila man ang daan, katotohanan at ang buhay. Magpupuri, maglilingkod sa iyo. Ikaw ay tapat, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Sa iyo lang, Jesus. Sa iyo salamat sa pagkain. Salamat po, Panginoong Jesus. Ang tinig mo ay iingatan namin sa aming puso. Sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Kung may sakit ka, pinagagaling ka ng Diyos. Pinapalakas ka ng Panginoon Jesus. Sa pangalan niya may kagalingan. Sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa banayad mong tinig na ito yung nagbibigay liwanag sa landas naming patutunguhan.
Salamat sa inyong mga salita na narinig namin ngayong umaga. Kami na naririto, mga nasa live stream, nasa ibang bansa. Panginoon Jesus, salamat po tulad ni Pablo nung marinig ang inyong tinig na bago ang kanyang buhay. Kung ngayon lamang po kayo nakadalo sa ganitong gawain, sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat sa inyong tinig na narinig ko ngayong umaga, na nagsakripisyo ka, pinaglaban mo kami, namatay ka, muli kang nabuhay, upang tubusin ako sa lahat ng aking kasalanan. Inaamin ko po, ako'y nagkamali. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord, lahat ng tumanggap sa inyo sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, sa ibang bansa. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sila po'y naging anak mo at sila po'y magtatagumpay. Lahat ng nawala sa kanila, ibabalik niyo po ito, Diyos. Kagaya po ni Ruth, salamat po na bless nyo ang bawat isa na naririto, nakikinig. Ano man mga dalahin nila sa buhay, ano man ang hibik ng kanilang puso, yung mga ipinapanalangin nila, ito may para sa pamilya, sa asawa, mga anak, o sa kanilang angkan, ano mang hinihiling nila, dinirinig nyo po sila ngayong umaga, O Diyos. Salamat po sa answered prayer ng bawat isa, O Diyos. Pagpalahan niyo po ang bawat isa, ingatan, iiwas sa anumang uri ng karamdaman, lahat po na may sakit, pagalingin niyo. Yung matagal po nilang ipinapanalangin na sakit sa kanilang physical na katawan, right now, Jesus, your name is healing. By spoken word, lahat ng may sakit, mula sa ilalim ng talampakan hanggang ulunan, idampi niyo po ang inyong kamay. Sa pangalan ni Jesus, Lord, i-release niyo po ang healing. Anumang uri ng sakit ito, mas mataas ang pangalan ni Jesus. Yung mga bukol, tunawin nyo. In Jesus' name. Salamat po sa kagalingan at dinideklara ko na ang bawat sa'yo patuloy po maglilingkod sa inyo. Kami at ang pamilya namin maglilingkod sa inyo. Lord, lahat ng mga nanay, pagpalain nyo. Lalo na po sa lugar na ito, sa ibang bansa. Lahat ng mga nanay sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, i-bless nyo po. Salamat sa kanilang mga sakripisyo. Salamat sa kanilang mga pagpupuyat. Salamat sa mga pangarap nila sa kanilang mga anak, asawa, i-bless nyo ito. Kagaya ni Ruth, anointing of Ruth ay dumaloy sa mga nanay, O Diyos. At sila'y magtatagumpay. Lahat ng nawala sa kanila, ibabalik nyo ito. In Jesus' name. Magpapadala kayo ng mga bawas sa kanilang buhay. Mga destiny helper na gagamitin para i-bless sila, O Diyos. Salamat po sa umaga pong ito at dalangin namin, hindi lamang ang church na ito ang i-bless nyo. Lahat ng simbahan. Lahat ng nanonood ngayong umaga, pagpalain niyo sila. Ang mga anak nila tapo, gaganda ang buhay. Lahat sila iakit na entablado. Puprovide niyo ang kanilang pangailangan, lalo na ngayong malapit na ang pasukan, O Diyos. Lord, kayo ang kikilos. Ipuprovide niyo ang lahat ng kanilang kailangan. Kapayapaan na maghahari sa kanilang puso, O Diyos. Salamat po. Lord, kami lagi nagpapakumbaba. Tuloy-tuloy niyo kaming hinuhubog sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kagaya ni Pablo. Use us for your glory alone. Hindi lamang kami, mga OFW, pagpalain ninyo, magtatagumpay sila sa ibang bansa, yung mga pangarap nila sa pamilya, magkakaroon ito ng kaganapan. Maging sa aming bansang Pilipinas, lagi kami nagdideklara, lagi pong panalo ang katotohanan sa aming bansa, lagi pong talo ang kasinungalingan. Lagi pong panalo sa aming bansa ang liwanag, lagi pong talo ang kadiliman. Matatag ang gobyerno ng aming bansa. Lord, kayo ang nagtatatag ng pamunuan. Kaya we are blessed. At ang pamilyang Pilipino pinagpala nyo. Lalo na po sa araw na ito, mabuhay po ang mga inanantahanan. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.